Paano lumaki ang negosyong 7-Eleven gamit ang platform business model at franchising business model? Kombinasyon yan ng dalawa, mga kanegosyo. Ito, kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman, na malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Paano lumaki ang negosyong 7-Eleven gamit ang platform at franchising business model? Kwento ko lang, mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, mga kanegosyo, Technological Institute of the Philippines. Bakit sari-sari store? Una, hindi ako marunong magluto, madali buksan. Kumbaga kaya siya tinawag na pambansang negosyo, ang dali kasi buksan, mga kanegosyo. At ang purpose ko lang talaga noon is matuto din sa pagninegosyo. Kasi nagwo-work ako as a sales noon after ko graduate ng college. Nag-work ako as a sales representative. Ilang taon din ako doon at napagdesisyon ako na magtatayo ako ng negosyo. Ayun nga, naitayo ko yung sari-sari store. Ang natutunan ko sa sari-sari store, mga kanegosyo, walang focus in one. Hindi natin may scale up sa level 2 business model yan. Hindi natin ma-apply ng franchising business model yan, distribution, manpower, software, licensing. At never magiging grocery store ang sari-sari store, mga kanegosyo. Ang sari-sari store kapag lumaki, malaking sari-sari store pa rin po yan. At ang business model ng 7-Eleven at sari-sari store, mga kanegosyo, magkaiba. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera at kikita ka lang, namili ka muna ng produkto mo at kikita ka lang kapag nabenta mo na yung pinamili mo sa loob ng tindahan mo na sari-sari store. Sa 7-Eleven, mga kanegosyo, para siyang grocery store, pero pinapa-franchise niya rin. Kombinasyon siya ng platform business model at franchising. Babagsakan din siya ng mga produkto ni supplier, babayaran ni 7-Eleven within 3 to 4 months. At magagamit niya pa yung pera, pwede niyang gamitin sa bayad ng renta, bayad ng bills, kuryente, tubig, pambayad ng empleyado, mabilis na pagpapaikot ng transaksyon para kumita uli ng pera. Magagamit pa ni 7-Eleven at bukod doon, kumikita pa si 7-Eleven sa franchising fee sa magpa-franchise ng 7-Eleven. Kaya iba ang business model ng 7-Eleven at sari-sari store. Kahit sabihin yung pareho lang naman yan na nagtitinda, parang pareho lang naman ang tinda ng sari-sari store at 7-Eleven. Pero yung business model nila magkaiba, mga kanegosyo. Kaya mas lalong lumalaki yung 7-Eleven, mga kanegosyo, dahil sa business model. Kombinasyon ng platform business model at franchising business model, mga kanegosyo. Sa sari-sari store, hindi mo mapa-franchise yan dahil hindi naman ikaw may-ari ng produkto. Hindi ikaw may-ari ng brand, hindi ikaw may-ari ng product. Habang buhay ka lang reseller dyan. Hindi masama ang pag sa sari-sari store. Yes, kumikita tayo dyan. Ako, kumita din naman ako dyan. Pero hindi natin mapapalaki. Wag mong isara yung sari-sari store mo, mga kanegosyo. Pero mag-isip ka ng isang negosyo na pwede mong mapalaki. Halimbawa, may sari-sari store ka ngayon. Isipin mo na magdagdag ka ng ice tube. Yung ice tube, mga kanegosyo, yung ice tube pwede mong apply ng distribution business model yan. Ikaw magbabagsak ng ice sa mga palengke ngayon or mga kiosk or sa mall. Yun, mga kanegosyo, doon ka tunay nakikita. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, sikapin mong mag-focus in one, hanapin ang community ng mayaman, scale up yung negosyo natin tulad ng ginawa ng 7-Eleven, in-applyan niya ng kombinasyon ng platform tsaka franchising. Pero mga kanegosyo, advice ko,
isa lang muna sa mga franchising distribution. Baka malito kayo kapag pinag-combine nyo lahat. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante, ang paggawa ng original content. Dahil mga kanegosyo, makapansin nyo naman, lahat ng kumikitang negosyo ngayon, puro gumagawa ng original content. Iba na, kailangan tayong sumabay sa labanan ngayon mga kanegosyo. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin. Para sa mga susunod kong video, heart mo na rin to. Comment ka lang. Kung natapos mo tong video na to, sabihin mo 7-Eleven. Para alam ko kung sino yung mga nanonood sa akin hanggang huli. At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.